Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Ar-Rusul bar Risalat, tiyatalakay pa rin natin yung pangkalahatang mensahe ng mga kasulatan. At yun nga, sila ay nangaral lahat-lahat na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Actually, yung Shahadatain at lahat ng Arkanul Islam, Arkanul Iman na rin kasama, pare-parehong meron sa lahat ng mga propeta. Pero syempre, doon sa Shahadatain, ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at pagsaksi na yung propeta sa panahon na yon, sa lugar na yon, ay sugo ni Allah o propeta ni Allah. So, yun ang sinasaksihan nila. At kahit sa mga kasulatan, may kita natin yung pagkakatulad ng kanilang mga aral. At dito, yung huli nating natalakay, yung tungkol sa Suhufi Ibrahim wa Musa doon sa Suratul A'la, na ang mga ito nga ay pare-parehong nangangaral. Parehong nangangaral na ang tao ay magkakamit ng kanyang, kumbaga, na pagsumikapan. Ayon dito sa iba pang mga surah. Doon sa surah 2, ay ba ito nga dito? Yung 53. Sa Suratul Najm. So yung tinutukoy dito na mga kasulatan, lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. So ito na rin yung Suhufi Ibrahim wa Musa na nandun sa Suratu Al-A'la. Alhamdulillah. Gidit kabilang sa mga pangunahin na pinangangaral sa mga kasulatan, sa mga kapahayagan na tinanggap ng mga propeta kay Allah. Kasi yung tinatalakay na natin dito, yung mga kasulatan, yung Imanu bil Kutub. So dito sa serye ng libro ng mga akida, di ba yung una, akida. Tapos pangalawa, mga anghel, tsaka mga jin. Hindi naman Arkanul Islam o Arkanul Iman yung tungkol sa mga jin, pero usually, tinatalakay siya pagkatapos na matalakay yung tungkol sa mga anghel. Yung tungkol sa mga jin. At yung mga propeta, ito number 4 na aklat ito eh. At yung mga sugo, bagaman dalawang magkaibang rukon sila, pinagsama na sila sa isang aklat kasi magkaugnay naman sila. Yung mga kasulatan ay dala-dala ng mga propeta at ang mga propeta sila nangangaral ng mga kasulatan. So dito, wa min dalik anna al-falah al-haqiqi yatahaqqaqu bitasgiyatin nafs bimanhajillahi wal ubudiyati lahu. Pinangaral ng mga propeta sa pamagitan ng mga kasulatan na ang tagumpay, ang totoong tagumpay, ang tunay na tagumpay ay maisa sa katuparan na makakamit sa pamagitan ng pagpapadali sa isa sarili sa kaparaanan na ipinahayag ni Allah at sa pagsamba kay Allah. Wa itharul ajil alal ajil. At ang, kumbaga, pagpapriority sa mga dapat na i-prioritize. At ito nga sa mundo, kung wala sa gabay ang tao, hindi kumikilos ang tao ayon sa gabay, kung ano na lang gagawin niya. Pero ang Muslim, marunong mag-prioritize ang Muslim. Unahin niya yung kabilang buhay. Uunahin niya ang kabilang buhay. Hindi yung uunahin niya yung dito sa mundo. Kung meron man dalawang bagay magbabanggaan, tingnan niya kung ano yung uunahin niya sa pamagitan ng pagtitimbang. Kaya nga doon sa Tarawih, di ba, nagkukunot tayo minsan. Hindi naman kasi palagi talaga nagkukunot. Merong dua doon, napakaganda. So doon sa dua, sabi doon, Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi dinana alladhi usmatu amrina. O Allah, gawin mong maayos para sa amin ang aming relihiyon na siya yung rurok ng aming buhay dito sa mundo. So inihiling natin kay Allah na maging maayos ang ating relihiyon. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna.
O Allah, ayusin mo para sa amin ang buhay namin dito sa mundo na naririto ang aming panustos. So pinahalagahan pareho yun, yung din at yung buhay sa mundo, yung relihiyon at yung buhay sa mundo. At pangatlo, wa aslih lana akhiratan allati ilayha maaduna. At gawin mong maayos ang aming kabilang buhay na patungo rito ang aming pagbabalik. So inaayos natin ito lahat-lahat. Yung relihiyon, yung buhay dito sa mundo, at yung kabilang buhay, inshallah. Pero yan nga, ang Muslim, marunong siyang mag-priority. Kasi maaaring mangyayari din na pwede mong i-priority o dapat mong i-priority yung buhay sa mundo eh. Pwede mangyari yan. Pwede mangyari. Mamatay ka na. Nagsasala ka. Lumindol. Tapos nakita mo yung masjid. Gumuguho talaga. Nagbabagsakan na yung mga semento. Diba? Pwede mong itigil yung sala mo. Pwede. So pagpa-priority, hindi yun nangangahulugan na tinalikuran mo yung relihiyon mo. Lumilindol tapos nagsasala ka, di tigil mo yung sala. Umalis ka sa lugar na mapanganib at ituloy mo yung sala. Ibig sabihin ulitin mo kumbaga. Kung ano man yung sala na naiwan mo na hindi mo natapos. So marunong mag-priority ang mga Muslim. Yung kuffar, wala, nanguhula lang kasi sila eh. Merong mga kuffar, priority nila yung buhay dito sa mundo. Wala silang pakialam sa kabilang buhay. At meron din naman priority nila yung buhay sa kabilang buhay. Wala silang pakialam dito sa mundo. Tingnan yung mga Buddhist, halimbawa. Diba? Yung mga Buddhist, yung mga monghe, anong ginagawa nila? Namamalimos. Hindi sila nagtatrabaho. Pero para sa kanila, kabanalan yun. At kahit sa ilang mga sekta ng mga Kristiyano, na yun nga, minsan sa kasamaang palad, ginagaya ng mga Muslim. May mga Muslim ayaw magtrabaho. Mas gusto nila mamalimos. So yun ay maling pagsasakatuparan sa mga aral na meron sa mga kasulatan. Kaya nga dito sinabi, dito sa Suratul A'la, sinabi ni Allah, "Qad aflaha man tazakka." Nagtagumpay ang siyang nagpadalisay. Nagdalisay sa kanyang sarili. Unang-una, pagdadalisay, ano ba yung mga uri ng tahara? Di ba dalawa? Tsaka hissiya. Ma'nawiya, yung nasa puso. Tapos hissiya, yung physical na kadalisayan. Pareho yun, kailangan. Pareho yun na kailangan. Wadhakara asma rabbihi fasalla. So nagtagumpay daw yung nagpadalisay. So pagpapadalisay na ma'nawiya at hissiya, yung sa puso at yung pisikal. At umalala sa pangalan ng kanyang Panginoon at nagsala. Tumupad sa mga obligadong pagdarasal, lalo na. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Yun nga lang, kayo mga taong karamihan sa inyo ay higit ninyong pinipili ang buhay dito sa mundo. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mas pinipili ninyo ang buhay dito sa mundo samantalang yung kabilang buhay, ano yung khair? Khairu wa abqa. Mas mainam at nagtatagal. Diba? Sandali lang tayo dito sa mundo. Mamuhay ka man sabihin natin 100 years. Hanggang doon ka lang. Hindi na magtatagal, hindi na madaragdagan pa. Humaba man yung buhay mo, miserable ka na dun. Wala, doon ka lang, hindi ka makagalaw. Bawat galaw mo may lumalagotok na sa buto mo. Tapos merong masakit. Upo ka na lang. Tapos ulyanin ka na. Hindi mo kilala yung kausap mo. Akala mo, kausap mo si Gina, si Karen pala yung kausap mo. Alam mo, commercial yun. Hindi na yata inabutan pala nung kambal yun, yung McDo. Hindi na inabutan yun. Ulyanin na yung lolo nila. Mas mainam yung kabilang buhay. Doon pala sa mga biyaya sa paraiso, di ba? Walang paghahambing eh. Maaring makikilala natin, uy, kamukha to nung dati ah. Kamukha to nung kinakain natin dati na mangga o na mansanas. Pero mas masarap yung mangga doon at mansanas. Yung
Yung ayah, di ba, Surat Al-Baqarah, hada maruzik na min qabl wa utubihi mutasyabihat. Sabi ng mga tao. Katulad ito nung biniyaya sa atin noon. Pero nga, binigyan lang sila nung kamukha. Pero hindi yun magkatulad talaga. Magkamukha lang, yung kamukha lang nung binigay sa kanila. Nakikilala nila. Parang ano yan eh. May mga prutas na, di ba, isang uri lang, pare-parehong saging. Pero may saging talaga na masarap din. May saging na matamis. Parang minsan nakatikim talaga ako ng yung pinakamasarap na pinya na natikman ko. Yung dun sa Davao, sa Polomolok. Nandun yung dole. Yung gumagawa yung pineapple juice, yun. Kabili ako dun, sarap talaga ng yung pinya nila. Dito yung ibang pinya naman, maasim. Yun ang tamis. Inshallah. So mas mainam talaga ang kabilang buhay at mas nagtatagal. Inna hada la fi suhufil ula, o nabanggit nga dito. Lahat ng aral na ito ay nasa mga kasulatan na nauna. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sa mga kasulatan ni Ibrahim at Musa alayhimassalam. At syempre sa iba pang mga propeta, alhamdulillah. So gayon din sa mga pagkakatulad sa mga aral na meron ng mga kasulatan, wa min dalika anna alladhi yastahiqqu warathatul ard humus salihun. So binabanggit sa Quran at syempre doon sa mga nauna pang mga kasulatan na ang mga magmamana sa lupa ay yaong matutuwid. Ang pagmamana sa lupa na tinutukoy dito, kumbaga, sila yung pinaka makikinabang sa lupa. Yun dito sa dunya. Ibibigay ito ni Allah sa kanila. Pero syempre, hindi ito absolute eh. Na porke matuwid ka, kumbaga dudulutin ni Allah na makinabang ka ng husto dito sa lupa. Kasi Musa alayhis salam, hindi nga siya nakarating ng Palestine, di ba? Namatay siya, nasa labas pa sila. Nakapasok na yung mga angkan ng Israel, panahon na ni Yusha bin Nun. Pero hindi nakapasok doon si Musa alayhis salam. Hindi ito kumbaga absolute, pero makikita natin yung mga mananampalataya, grupo ng mga mananampalataya, yung marami sa kanila ang naging tagapagmana ng mga nakalipas na mga nasyon. Di ba na lang yan yung mga Muslim. Mga Muslim ang pumalit sa Byzantine Empire at sa Persian Empire. Di ba yung Byzantine? Nasa yung capital ng Byzantine? Saan? Sa Syria, di ba? Una. Tapos nakasakop na ng mga Muslim in Syria. Matras na sila papuntang Constantinople na naman. Pero actually, yung Constantinople yata talaga yung yung capital nila. May outpost lang sila sa Syria kaya nandoon si Heraclius. Pero kahit yung Constantinople na yun, nasakop din ng mga Muslim kalaunan ng Ottoman Empire. Sakop nila. O yung Persian Empire, di ba? Yung Persepolis, nasakop yun ng mga Muslim. Panahon pa lang ni Omar. At ang nagtatag pa ng Persepolis, yung mga naunang mga hari, ilang libong taon nang nakalipas, hari ng Persian Empire. Nakarating pa doon si Alexander the Great. Tapos yung mga Muslim na yung pumalit sa kanila. Ganun yung konsepto dito ng pagmamana sa lupa. Pero hindi ito absolute. Hindi porke, kumbaga, mananampalataya o grupo ng mga mananampalataya, mamanahin nila yung pamamahala o paghahari sa isang lupa. Pero maraming beses nangyari ito. Yung mga Muslim, di ba, napamunuan nila yung Espanya. Actually, kasama yung Portugal sa lugar na yon ng 800 years. 800 years. At marami pang iba't ibang mga lugar. Yung Arabian Peninsula mismo, di ba? Dating namamayani doon yung shirk, pero sila na yung nagmana doon. Kahit yung mga naunang mga mananampalataya. Di ba sina Dawud alayhis salam, na talo pa nila yung mga kalaban nila. At sila na yung tuluyan na naghari doon sa Jerusalem at doon sa mga malawak na lupain ng Palestine. Kaya sinabi ni Allah doon sa Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse 105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
annal arda yarithuha ibadiyah as-salihun. Tunay na isinulat namin sa Zabur. Ang Zabur na tinutukoy dito, hindi lang yung Zabur ni Dawud alayhis salam, kundi pangkalahatan ng mga kasulatan na sinabi ni Allah na isinulat niya doon sa Zabur matapos ang pangangaral sa mga tao na ang lupa ay mamanahin ng mga alipin ni Allah na matutuwid. Tapos merong hadith na may kinalaman nga dito. Waqad sa'ala Abu Dar radiyallahu anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an muhtawiyati suhufi Ibrahim wa suhufi Musa. So nagtanong daw si Abu Dar. So kabilang nga siya doon sa mga naunang mga nagmuslim doon sa Makkah. At doon nga sa nabanggit natin siya, tatalakay natin siya doon sa sira, di ba? So tinanong niya, ano ba yung nilalaman ng suhuf Ibrahim at suhuf Musa? So na-curious siya, ano ba yung nilalaman ng mga ito? Tinanong niya. At yun nga, nabanggit to sa hadith na iniulat ni Ibn Hibban at Al-Hakim mula kay Abu Dar, kultu ya Rasulullah, makanat suhufu Ibrahim. O sugo ni Allah, ano ba ang suhuf Ibrahim? Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat amthalan kulluha. Ayyuhal musallit, ay al-hakim, an-nafid, as-sultan. So dito daw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nilalaman daw ng suhuf Ibrahim ay pawang mga sawikain. Sawikain. Halimbawa kabilang dito. Tungkol doon sa musallit, yung pinuno. Al-mubtali, na kumbaga sinubukan. Binigyan siya ng pagsubok. Al-magrur, at siya ay nalinlang. At sinabi doon, inni lam ab'athka litajma ad-dunya ba'daha ala ba'd. Sa pinangaralan daw ang hari na ito na naligaw. Hindi kita hinirang upang tipunin ang mga lupa sa mundo ng magkakasama. So, hindi kita, kumbaga, ginawang hari para maghari-harian o para kamkamin yung mga lupa ng mga tao. Walakin niba'athuka liturad anni da'wat al-madlum o litarudda anni da'wat al-madlum. Pero ginawa kitang hari upang tugunan ko sa pamagitan mo ang panalangin ng mga inapi. Sabi ni Allah, huwag kang mga api. Sabi ni Allah dun sa hari, huwag kang mga api. Kasi ginawa kitang hari para tumulong sa mga inaapi. Para tumulong sa mga inaapi. Fa inni la arudduha wa in kanat min kafirin. Sabi raw sa kanya, dahil hindi ako tumatanggi sa panalangin nino man kahit sa panalangin ng kafir. So ito yung bahagi ito nung hadith nga. Pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nilalaman ng suhuf Ibrahim. Yung isa sa mga aral na nilalaman nito. Kaya nga, maring mula rito makukuha natin yung sinasabi nga ng mga scholar. Di ba yung da'wat al-madlum la turad? Ang panalangin ng inapi ay hindi tinatanggihan ni Allah. So kahit kafir, may Muslim nang loko sa kafir, yung kafir nagdua laban sa Muslim, tutugunin pa rin yun ni Allah. Tutugunin pa rin yun ni Allah. Kahit hindi pa nagsishirk yung Muslim na yun. Tapos yung kafir na yun matindi mag-shirk, tutugunin ni Allah yun kasi pinagbawal ni Allah ang pang-aapi. Pinagbawal ni Allah ng matinding pagbabawal ang pang-aapi. Ganyan kabilang din sa mga aral ng doon sa suhuf Ibrahim. Wa alal akili ma lam yakun magluban ala aklihi an yakuna lahu saat. Ang matalino raw, siya yung merong kumpletong pamamahala sa kanyang pag-iisip. At dahil dito, meron siyang mailalaan na panahon para sa mga bagay-bagay. Sa'aton yunaji fiha rabbahu,
Makakatagpo siya ng oras upang kausapin ng kanyang Panginoon, yung nga magdasal, magdua, o ano pa man. O saatun, yuhasibu fiha nafsahu, at makatagpo siya ng oras upang tuusin niya ang kanyang sarili. O saatun, yufakkir fiha fi sanillahi azza wa jal. Meron siyang panahon para pagmuni-munihan ng mga nilikha ni Allah. Wa saatun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrab. At meron din siyang panahon para sa mga pangailangan niya tulad ng pagkain at inumin. Ibig sabihin, yung matalinong tao, balanse yung buhay niya. Hindi lang puro pagsamba, hindi lang puro dunya, hindi lang puro negosyo, hindi lang puro pagkain, pag-inom, pagtulog. Balanse yung kanyang buhay, inshallah. At gayon din, alal akili, ala yakuna tainan, murtahilan. So, hindi raw marapat para sa tao na matalino, na siya ay, kumbaga, bitahinan, mutarahilan, yung naglalakbay ng walang saysay. Hindi siya magiging mutarahil ng walang saysay. Allah yakuna dha'inan murtahilan illa li thalathin. So, meron lang 3 dahilan ng kanyang paglalakbay. Ang paglalakbay tinutukoy yung malayo. Tazawudul ma'ad, ang maghanap ng panustos, magtrabaho. So, pwede ka maglakbay kung para sa trabaho. Aw limaash, o para sa, ay ba't ang maad na ito? Tiyan dito, anong pinagkaiba ng maad sa maash? Yung maad na tinutukoy dito, ano pala, yun sa kabilang buhay. Tasawud limaad. So kung ang matalinong tao daw hindi basta-bastang naglalakbay, liban na lang para sa 3 bagay. So maglalakbay siya para sa 3 dahilan. Kung may kinalaman sa kabilang buhay, mag-hajj ka, mag-uumrah, di ba? Mag-aaral, yun, pwede ka maglakbay. O limaash, o para magtrabaho o magnegosyo. O laddatin fi gayri muharramin, o anumang bagay na kapakipakinabang o gusto niyang gawin na hindi naman ipinagbabawal. So, halimbawa, mamasyal ka lang naman, di ba? Punta ka ng dagat, punta ka ng mall. Pwede naman, inshallah, hanggat walang pagbabawal o ipinagbabawal sa iyong ginagawa. At ganyan din, wa alal akili, an yakuna basiran bizamanihi. Ang matalinong tao daw ay nakakakita sa kanyang panahon. Yung panahon niya, kumbaga, kung saan siya nabubuhay. Mukbilan ala syanihi, na siya daw ay, kumbaga, humaharap sa kanyang mga gawain. Inasikaso niya ito ng maayos. Hafidan lilisanihi, siya ay nangangalaga sa kanyang dila, sa kung naman ang sinasabi nito. Waman hasaba kalamahu min amalihi kalla kalamahu illa fima yu'nihi. Na sino man daw ang nagsasaalang-alang o tumuturing na ang kanyang mga pananalita ay katulad lamang din ng kanyang gawain. Kasi minsan iniisip ng tao, salita lang naman yan eh. Salita lang naman yan. Kaya minamaliit niya. Kaya kahit yung mawalang kwentang pananalita, hindi niya kinokontrol mula sa kanyang sarili. Kaya ano lang siya, mahilig makipagchismisan o ano pa man. Sasabihin niya, chinismis ko lang naman, di ko naman sinaktan eh. Diba? Walang, pareho lang yun. Pareho kang may pananagutan. Kaya sabi dito, ang matalino ay nangangalaga sa kanyang dila. Kaya sino man daw ang, kumbaga, nagsaalang-alang ng kanyang pananalita ay tulad lamang din ng kanyang gawa, mababawasan ang kanyang pananalita, liban na lamang, ibig sabihin, wala siyang sasabihin, liban na lang sa mga bagay-bagay na may saysay para sa kanya. Sasabi ni Abu Dhar, Ya Rasulullah, fama kanat suhufi Musa. So yun yung suhuf Ibrahim daw. So pinaliwanag doon, anong katangian ng matatalino? Pinaliwanag Ibrahim, yun pinaliwanag, pinangaral ni Ibrahim alayhis salam sa mga tao, ito yung katangian ng matatalino. So sabi naman ni
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa Suhuf Musa, Suhufi Musa, kung ano nilalaman nito. Kanat Ebran kulluha. Kung kanina yung kanina sa Suhufi Ibrahim, mga ano daw ito, mga sawikain. Yung kay Musa alaihi salam naman, yung Suhufi Musa, puro ito mga pangaral. Puro ito pangaral. At syempre itong Suhufi Musa na tinutukoy dito, maaring bahagi siya ng Torah. Bahagi talaga siya ng Torah. So sabi, Ajabtu liman ay kanabil mauti, thumma huwa yafrahu. So sabi daw doon sa Suhufi Musa, nagtataka ako sa tao na nakatitiyak na mamamatay siya. Nakatitiyak na mamamatay siya, pero masaya pa rin siya. So mga tinutukoy niya dito na hindi niya ikinalulungkot na mamamatay siya bandang huli. So masaya siya. Masaya pa rin siya na mamamatay siya bandang huli. So tinutukoy dito siguro yung mananampalataya nga. Ajabtu liman ay kanabin nar, thumma huwa yadhak. At nagtataka rin ako sa tao na nakakatiyak na merong impyerno, pero siya ay tumatawa pa rin. Okay. So, parang ibig sabihin, yung mananampalataya yung tinutukoy dito siguro, doon sa una, di ba? Na hindi niya ikinalulungkot yung kamatayan. O pwede rin negative yung kahulugan. Yung tao sigurado siya mamamatay, pero nagagawa pa rin niyang magsaya. Pwedeng yung pangkalahatan ng mga tao yung tinutukoy, di ba? Paano magagawa ng tao? Nagtataka ako kung paano magagawa ng tao na alam nilang mamamatay sila pero nagsasaya pa rin sila. Kasi kung mamamatay tayo, dapat kalulungkot natin yun, kumbaga. So nakapagtaka nga. At nagtataka ako sa sino man na nakatitiyak na merong impyerno, pero tumatawa pa rin. At hindi nga niya kinatatakutan. Ajab liman ay kanabil kadar, nagtataka rin ako sa nakatitiyak na may kadar, thumma huwa yansub. Nagtataka ako sa naniniwala sa kadar pero pinapagod niya yung kanyang sarili. Kumbaga hindi niya tuluyang inaasa yung kanyang sarili sa kadar. Pero hindi naman ibig sabihin nito na wala tayong gagawin, di ba? Kumbaga may mga tao, pinapagod nila masyado yung kanilang mga sarili na parang wala nang itinakda si Allah. May nangyari, sinisisi nila yung sarili nila, sinisisi nila ibang tao. Hindi nila naisip na yun na yung kadar ni Allah. Ajabtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha thummat ma'an ilayha. So nagtataka ako sa sino man na nakikita niya ang buhay dito sa mundo at yung mga kawalang kapanatagan dito, pero hinahabol pa rin niya ang dunya at gusto niyang maging panatag pa rin dito. Naghahabol siyang yumaman, sumikat, ganun. Ajabtu liman ay kanabil hisabi gadan thumma la ya'mal. At nagtataka ako sa nakakatiyak. At nagtataka ako sa tao na nakatitiyak siya na tutuusin siya kinabukasan pero wala naman siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa mabuti para madadagdag sa kabutihan niya at walang iniiwasan na masama para hindi na maitala bilang kasalanan. Waliyadu billah. So ito yung yung paglalarawan ni Musa alaihi salam yung paglalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa iniulat ni Ibn Hibban at Al-Hakim kung anong nilalaman ng Suhuf Ibrahim at Suhuf Musa. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.